Mula po sa airport, punta naman tayo sa North Luzon Expressway para sa lagay ng traffic ngayong Holy Wednesday. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes live mula po dyan sa NLEX. Ivy, kamusta ang sitwasyon dyan? Pinky, for the first time since the pandemic, maluwag na maluwag ang North Luzon Expressway o NLEX simula kaninang alas 6 ng umaga hanggang buong maghapon ngayon. From the usual 10% increase in traffic, nasa 3% lang daw ngayong Holy Week 2026. At kung bakit, alamin sa sagot ng NLEX Corporation. Nakikita po namin na mula po nung biglang nagtaas ng sobrang taas ng presyo ng ating fuel, meron ng between 7 to 8% na baba nung daily traffic po namin sa NLEX. Alas 11 ng umaga na makapulog natin si NLEX Corporation Assistant Vice President for Traffic Operations, Robin Ignacio. Taon-taon, mataas raw ang tipikal na bilang ng mga sasakyan sa NLEX kahit umaga pa. Pero ngayon, hindi. Sakaling dumami naman ang mga motorista simula kaninang hapon hanggang sa mga susunod na araw, nagpatupad na ng counterflow scheme mula Balintawak hanggang Marilao for northbound trips simula noong March 27 at magtatapos April 6. Bukod sa walang traffic, wala ring naiitalang major vehicular accident sa NLEX sa ngayon. At ang tanging naoobserbahang paghaba ng pila ay ang cash lanes. Kaya hinihikayat ng NLEX Corporation ng mga motorista na siguraduhing maayos ang sticker ng RFIDs nila at may sapat na load para sa mas mabilis na transaksyon. Pinky, bandang 1:40 p.m. sumikip-sikip ang NLEX na humaba ang pila sa toll plazas. May 3 p.m. hanggang alas 5, maluwag na ulit ang trapiko. May siguro 50 meters lang na haba sa RFID lanes pero agad din daw bumalik sa light status ang trapiko rito. Talagang bumaba raw ang bilang ng mga motorista sa NLEX kahit hindi pa Holy Week, bunsod ng pagtaas ng presyo ng petrolyo nitong Marso. Para naman sa kaalaman ng ating mga biyahero, mayroong ipinapatupad na rebate program ang Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC para sa Class 2 public utility buses, modern jeepneys at Class 3 vehicles hanggang May 22, 2026 sa lahat ng toll plazas ng NLEX, SCTEX at Cavitex R1. Nasa 12 to a maximum of 72 pesos ang maaaring ma-rebate sa Class 2 and 3 vehicles sa NLEX pa lang yan. Tuwing Thursday sa kapapasok ang crediting kapag qualified ang isang Class 2 or 3 vehicle. Ibig sabihin nag-apply ito through MPTC's website at kompleto ang dokumento gaya ng ORCR ng sasakyan, ang ID ng operator, certification mula sa LTFRB at may sapat na laman ng RFID. Pero sa ngayon hindi kasama dito yung private vehicles sa rebate program na ito. At paalala lang din na meron pong schedule ang free wifi ng NLEX dahil hanggang bukas lang, Holy Thursday, ang wifi para sa mga biyaheng norte sa Shell Balagtas, Petron Lakeshore at PTT SCTEX. Para naman sa mga biyaheng timog, magbubukas ang free wifi service ng NLEX from April 4 to 5 sa Seoil SCTEX, Caltex Megastation, Shell of Asia at Petron Bukawi. Pinky, mula alas 5 hanggang 6 p.m. maluwag ang trapiko rito sa NLEX taliwas sa inaasahan ng NLEX Corporation na pagdagsa ng mga motorista dahil huling araw na ng trabaho at pasok ng karamihan sa mga biyahero ngayon. Tanging yung 1 to 3 p.m. window lang talaga yung nakapagtala ng mahaba-habang linya dahil ayon sa NLEX Corporation, tumaas o umakyat mula daw sa hourly number of passengers or vehicles na 3,400 to 4,300 yung bilang ng mga sasakyan dito sa NLEX. At nang mag 5:30 din dito sa NLEX ay muling humaba o bagyang humaba yung pila dito sa cash lane pero yung RFID lanes ay nananatiling maluwag hanggang ngayon. Yan muna ang update mula dito sa NLEX. Balik sa iyo, Pinky. Nag-half day na kasi, hindi ba, Ivy, yung sa government, kaya siguro nagkaroon ng spike dyan sa oras na sinabi mo around 1 p.m. Maraming salamat sa iyo, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa NLEX. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.